the great investment of life includes faith, family, and finance. 3F. Tatlong F. Una, faith sa Lord, na pinaka-importante sa lahat. Pamilya, at pangatlo yung finance. You know yung the three great investments in life. But to add to that, meron pang apat. Hindi po F ang simula. Others. Love God with all your heart, with all your soul, and with all your might. All your mind. Love God. But love your neighbor as yourself. So faith in God, family, finance, others. A hand clap of praise to the Lord. Kasama po ang iba, pero kasama din yung pamilya sa investment na napaka-importante. Mga kapatid, God created the husband to surrender his life to the Lord Jesus so that his family will find Christ by his example. Bakit kaya gumawa ang Diyos na kalalaking asawa? Para siya makakilala sa Diyos. Para kanyang madala ang kanyang pamilya sa paanan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mabuting ehemplo. Saan pa makakakita ng ehemplo o example ang pamilya kung hindi dun sa ulo, head of the family? That's why God brought the husband to the kingdom so he may surrender his life. Para ang susunod na susuko sa Panginoon ay ang kanyang may bahay at ang kanyang pamilya. God designed him to be the head of the wife and the family. Wala naman pong sinabi na baguhin natin yung sinabi ng Biblia, gawin natin head yung babae, yung lalaki naman, pangalawa lang. Hindi po ganon. Ephesians 5:23-24 na akin na pong binasa kanina. A husband must be willing to lay down his life in loving service to his wife and family so that she willingly gives his or her submission to her or to him. Pagka ang lalaki, mga kapatid, ay nagmahal ng totoo sa kanyang asawang babae, ang babae, mga kapatid, walang magawa kundi respetuhin at tingnan ng mataas at galangin ang kanyang asawa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan po nagkakaroon ng problema na kapag ang babae ay nawala ng respeto sa kanyang asawa, yung asawa namang lalaki nawawala ng amor sa babae. Kaya minsan, yung dream, yung pinagmulan kung bakit kayo pinag-isang dibdib, nawala na. Ang gusto na maghiwalay, maghanap na ng bago, o malagay na sa ibang kamay na maayos, at di na siya babalik doon sa tunay niya. Ang secret po, simple. Husband, love your wife. Wife, respect your husband. At pag yan ginawa niyo, mga kapatid, what a beautiful marriage. Napagandang relasyon. Pero subukan mo masira, iba na yung tiningnan ni mister, hindi niya na mahal yung misis niya, yung misis nawawala na respeto sa kanyang mister. At yung mister naman, kailangan niya respeto. Kahit na minsan naliligaw siya ng landas, respeto pa rin ang gusto niya. Kaya doon na po nag-aaway-away, nasisira ang relasyon ng mag-asawa. Kaya ano po ang payo ko sa mga mag-asawa na medyo nanganganib o lumalamig ang pagsasama? Importante pong pag-usapan ito. Kasi ilan po dito, papasok na po doon sa larangan ng pag-asawa. Ngayon, boyfriend-girlfriend relationship. Pero paano kung pumasok na kayo sa buhay mag-asawa? Doon pa ba kayo lang maghahanda? Kailangan bago kayo pumasok sa marriage, handang-handa na kayo. Alam nyo na kung anong maaaring mangyari. At merong sinabi ang Lord na pattern. Magpasakop ang babaeng asawa sa lalaki. Because the man is the head of the family. Mga kalalakihan, papalakpak yan na malakas. Wala pa nga pumapalakpak.
Okay si pastor. Paborito sa akin. Yung mga misis, mga ano dyan, mga girls, medyo tahimik. Alam nyo, balanse ang Panginoon. Paano na ikaw lalaki? Hindi ka naman nagpasakop sa Diyos. Ang tapang mo magsabi sa iyong asawang mananampalatayang babae, sumunod ka sa akin. Di ba sabi sa Bible, magpasakop ka sa akin? Ikaw namang lalaki, hindi ka naman nagpapasakop sa Diyos. Nakukuha nyo? Kailangan ikaw na lalaki, kung gusto mong magpasakop ang iyong asawa, pamilya sa iyo, ikaw munang lalaki, magpasakop ka sa ating Diyos na buhay. Huwag mong gagamitin ng Biblia, hindi ka naman sumusunod. Tapos pasusunurin mo yung ilan, yung iba. Wala nang pinagkaiba yan dun sa, bakit mo ako pinagbabawalang uminom? Social drinking lang naman to di ba doon sa kasalan sa Kana? Nag-inuman sila at mayroong alak doon. Hindi nila alam, yung nagsasalita nun, yung alak nun, hindi tanduay po yun. Hindi po yun yung nakakalasing. Ito yung pag ininom mo, lalo mong gustong inumin. Heavenly drink. Iba talaga magbigay ang Panginoon. Akala ng tao yung alak, lahat, kahit yung lumang panahon pa, nakalalasing. Ngayon lang po yung tinatawag na alak na nakakalasing dahil because of alcohol. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Church, iba ang magpasakop sa Panginoon. Ito pala ang dahilan kung bakit yung pamilya masaya. Kung bakit yung pamilya payapa at nagagawa nila yung kanilang dream na lumago at yumabong at maging blessing. Because they follow, they submit to God. The head of the family submit to God, and the wife submit to the husband who followed God in the first place, and so on and so forth. The family also follows the godly example of the husband. A husband provides for his family a mantle of protection. Isa pa po, nagbinibigay ng asawang lalaki sa pamilya ay yung proteksyon. Substance in his belonging and trusting in God. Kaya siya matapang kasi kasama niya ang Diyos na mag-iingat hindi lang sa kanya kundi sa kanyang pamilyang mahal at kanyang asawa rin kasama ron as he is rooted and grounded in God's love and as he obeys God. He is like a man who built his house upon a rock. When the rain came and the water increased its volume, it enables his family to dwell restfully within his own house. Matthew 7:36. The wise man built his house upon a rock, and when the rain came, the house upon the rock stood still. But how about the house that was built on sand? When the rain fell, the house upon the sand fell. Iba po ang resulta sa taong maka-Diyos at nagtitiwala sa Panginoon. A godly peace will settle upon the home of a family that fits into God's plan for them. Mapayapa, maganda, mayabong, masaya ang pamilya na nakatatag sa salita ng Diyos at plano ng Diyos. At it makes a difference, big difference, ladies and gentlemen, when wives give their lives to Jesus, to Christ, and when the husband give his life or their lives to Christ, they reap a rich and overflowing blessing. Sino pong blines dito, mga kapatid, ng ganyang pamilya? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Don't take for granted kayo na dito na po kayo lumaki sa church. That's a blessing that no other family has. Other family are broken family. Sometimes they are the one to say, bakit ka pupunta dyan sa church na yan? Dito ka magpunta. Even in the choice of churches, nagkakaroon ng division. Samantalang dapat naman, nagkakaisa ang pamilya sa pananampalataya sa tunay na Diyos. At hindi naman po mahirap hanapin ng Diyos. Hindi po marami ang Diyos. Ang Diyos, mga kapatid, na Espiritu, hindi nakikita, kilala sa pangalang Hesukristo. Pag sinabing
Hindi, si Jesus yun yung nagligtas sa akin. Sino ba siya sa aking buhay? Siya'y lahat-lahat sa atin. In Him dwell all the fullness of the body. In Him dwell all the fullness of the Godhead bodily. Ang pagka-Diyos ng Panginoon ay sumasa sa kanyang katawan. At sumunod na verse, you are complete in Christ. Kompleto ka na kung ika'y na kay Jesus. Church, I tell you mga kapatid, a godly peace will settle upon the home of a family that fits in God's plan. So let's dive in and observe the attributes of a godly man. Ano ba yung mga katangian ng mga makadiyos na asawa o husband? A man has two sides, mga kapatid. Sensitivity and strength. Men are generally bold, even dogmatic in logic. However, women are more detailed and emotional. Mas detalyado po ang mga kababaihan kaysa sa aming mga kalalakihan. Ang mga kalalakihan pwedeng ilang oras nakaupo sa isang bangka, walang kausap, naghahantay mahuli niya yung isda, mga kapatid. Mangingisda kasi o yung fisherman, kaya niya yun. Ang babae hindi niya kaya, mga kapatid, kailangan may kausap siya. Kasi yung isip ng kababaihan, iba sa isip ng kalalakihan. At pagkat nag-asawa po ang lalaki at babae na single, doon po nagkakaroon ng complement, nagko-complement po sila ayon sa kagustuhan ng Lord. Together, men and women, husband and wife, together they balance and complement one another. Out of that balance, men need to understand and be sensitive to their spouses. Kailangan tayong mga kalalakihan maunawain at wag tayong high blood kapag ang babae ay medyo emotional. Mga kapatid, pagka ang babae sasabihin natin masyadong emotional itong mga kababaihang ito, pag ikaw yung nagagalitin rin, di ba emotional ka na rin? So pareho lang. Kailangan, mga kapatid, ang mga kalalakihan understanding. Sige nga, tingnan nyo nga yung partner nyo kung meron man kayo dito. Understanding ka ba? O ka na magsalita. Palakpakan muna natin ang ating... Sana lahat tayo understanding. Para walang gera. Ay, gera. Walang conflict. Ang lalaki, mga kapatid, may tinitingnan ng kababaihan sa lalaki. A woman waits to see her husband as a leader. Or a woman wants to see her husband as a leader. As a protector and provider. Nakikita ko nga, mga kapatid, yung isang babae, sabi niya, kailangan ang maging boyfriend ko, ganito. Mataas ang kanyang standard. Gusto niya, may kotse, may mayaman. Tinitingnan ko yung kababaihan na yon, mataas ang kanyang panaginip, pero mawawala yun lahat sa kanya kapag hindi naman siya handa i-preserve yung makukuha niyang mga blessings supposedly dun sa mayaman niyang boyfriend. Kung siya gastadora, di ba? Wala naman siyang pagkakitaan. Doon lang siya umaasa sa kanyang makukuha sa kanyang boyfriend. Paano siya makakaipon? Nakukuha nyo? May kailangan ayusin po, mga kapatid, ang isip, hallelujah, para yung mga blessing ay hindi po masayang. Mga kapatid, mga kaibigan, she needs above all to be secure in the Lord. Ayan, kababaihan, kailangan secure raw sa Lord. As head of the family, the man that she needs is for her to feel the comfort and peace in her husband as he fulfill his God-given responsibility. Napakaganda, mga kapatid, ng relasyon ng pamilya kung ang lalaki ay makadiyos at sumusunod sa Panginoon, ginagawa niya ang kanyang responsibility. Mga kapatid, napakarami po dyan, irresponsible. And I don't want to dwell on that because I know you know it. You know all about irresponsibility in the family. Also, the godly man is sensitive to the wife and does not belittle nor
ridicule her, and if she responds in an emotional way. Hindi niya minamaliit, hindi niya sinisigawan, kundi sensitive siya. At naunawaan niya ng mga kababaihan, the wife, really emotional. The man that is godly should be gentle, maginoo, mga kapatid. A godly man leads his household in firmness and kindness and love. So pwede pala yung firmness o yung pagiging stricto o firm, kasama pa rin po doon yung gentleness at kasama pa rin yung pagiging kind on top of love. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakaraming responsibility ang lalaking makadiyos. Pero hindi mahirap gawin dahil hindi naman galing sa atin ang kabutihang yan, kundi binigay na ng ating Panginoon nung tayo'y binago niya. A man is new creature in Christ, but you have to cultivate it through study of God's Word, through knowing what a godly man or woman should be upang ikaw ay lumago nga. Kailangan ikaw ay lalago sa pamagitan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, a godly man is refined. Pino po, hindi po magaspang. Refinement is expressed in dress, in the way you dress, in the way you are clean, hygienically, good manners, and in speech. Ang lalaki raw, hindi lalaki lang dahil malakas ang boses, kung hindi banayad magsalita at nauunawaan. Banal ang kanyang salita. Holy speech, mga kapatid. God has placed the man as head of the home, as such the characteristic for an overseer or a bishop of the church, as listed in 1 Timothy 3:2-4. Mga kapatid, hindi nyo ba alam na sinabi po ni Pablo sa mga manggagawa ng Lord as overseer, ay pwede rin po i-apply ito sa pamilya, na lumalabas yung overseer sa church ay overseer naman yung kalalakihan na head of the family ng kanilang pamilya. Tagapangasiwa ang lalaking makadiyos ng kanyang sariling pamilya. So magagamit po yung word na overseer hindi lang sa church, pati na rin pala sa pamilya. Found in 1 Timothy 3:2-4. It also states and apply to a husband, for God has ordained him to be also the overseer of his household. A hand clap of praise. Sana mga kapatid, mga kalalakihan, sa church na ito, ang buhay natin, nag-glorify natin ang Panginoon. The Lord wants and looks for worship that is truthful. In spirit and in truth worship. Yung totoong pagsamba. Isa na po sa pagsamba natin mga kalalakihan sa Diyos, yung mapakita natin, yung pagiging masunurin natin sa pagsunod sa plano ng Diyos sa ating mga pamilya. As overseer, the head of your household. Tagapangasiwa. Ikalawa, you must be above reproach. Hindi ka pwede mapintasan kasi yung ginagawa mo, walang makitang maipipintas sa'yo. Mabuti ang iyong ehemplo. Mabuti kang ama. Mabuti kang magulang. Walang masabi ang iba kung hindi okay ang tao na yan. May takot sa Diyos. A husband of one wife. Alam nyo, Pastor, sa sinabi mo sa dinabi-dami, yan mga refine, gentle, strength, sensitivity. Yan ako medyo hindi ako sang-ayon. Sila lumalapit sa akin eh. Ako naman meron akong asawa. Tapat ako sa aking asawa. Eh sila lumalapit. Anong gagawin ko? Mapagbigay ako. So, nagkakaroon ka ng dahilan para magkasala. Kasi binigyan ka ng, di ba?
Sino po ang magandang lalaki rito? Ano magtataas ng kamay? Hindi kayo nagtaas ng kamay, ngumiti lang kayo. Nagkakaintindihan tayo. Naging asawa mo, magandang lalaki, ganun talaga. Yun po yung kalakaran ng sanlibutan. Kailangan magbago yan. Ang lalaki, kailangan meron siyang discipline. A husband of one wife. Oneness. Kulto kayo, kulto. Hindi kami kulto. Oneness kami. Saan? Sa asawa namin. Kita mo yung mga iba dyan, mga hindi naman mga apostolik, kung mag-preach sa kasal, pinipreach nila. Brother, Josh, oneness. Pero hindi sila naniniwala ron. Tayo, oneness in doctrine, oneness rin sa ating pamilya. A husband of one wife. Ngayon, pumapalakpak rin yung mga kababaihan. Yan, sige, tira pa. Kala nyo, puro kababaihan ang tatamaan, Tayo rin palang lalaki, tatamaan dito. Kasi yung kalakaran, hindi, si Lolo nga hindi lang na natin nalalaman. Nung nilibing na lang siya, doon na lang nagkakaroon ng problema. Nakikita natin, may sanggol na ginaganong-ganon, merong pa pala siyang anak na sa ibang babae, etc. Kaya ikaw naman na apo, gagalingan ko, hihigitan ko yung lolo ko. Anong pagsunod ng, yan yung maling ehemplo. Mga pangit na ugali, nakikita natin sa nakaraan. Pero ikaw, mananampalataya, you are a change agent. Babaguhin mo yung pangit at aayusin mo alang-alang sa iyong sarili, sa iyong asawa, kasama pa ang iyong pamilya. Susunod ka sa ehemplo ng banal na Diyos na buhay. Kailangan pag-usapan, kailangan reviewin, kailangan paalala. Dahil sa mga nakakalimot, ito po ang susi. Ipaalala sa tulong ng banal na Espiritu, matandaan mo at magawa mo. To be a godly man needs discipline, needs the right decision. Ikaw ang magdi-decide mismo, gagawin ko ito. Dahil ito'y sabi ng Panginoon. Hindi pa pwedeng uulit-ulitin natin yung pagkakamali ng dati. Ginawa na nga, may artista nga, nung siya nilibing, ang dami po niyang anak kung kani-kaninong babae. Ginagawa na lang katatawanan. Pero paano yung mga broken lives behind those kind of family relationship? Tapos yung mga makabago namang henerasyon, ginaya rin yung lifestyle nitong taong ito kasi hinahangaan, comedian. Itong bago-bago, medyo bata-bata na tumanda na rin ngayon, comedian din, ginaya pa rin. Huwag natin gayahin yung maling ehemplo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. You are the child of God. Kailangan ang ating buhay ay nakapagbibigay kaluwalhatian sa ating Diyos. At pag yan ay nagawa mo, hindi ka taka-taka, masaya ka sa iyong buhay. Kahit simple lang ang hanap buhay mo, ang kita mo hindi naman gaano kalaki, pero masaya ka, kontento ka. Bakit? Nasasamba mo ang Panginoon, nalalwalhati mo ang Panginoon sa iyong buhay, sa iyong pagsunod sa Panginoon, pagtrato sa iyong pamilya at sa iyong asawa. Church, I tell you, you are an overseer. Ikaw na lalaking banal. You are above reproach, supposed to be. Walang kapintasan makita sa iyo. A husband of one wife. Kaya pagka merong mga tukso na lumalapit sa iyo, ang sabi nga, nung kami nagsisharing ng sukot board, na pag-usapan namin yung mga tukso, ang sabi nung isa, one word, flee. Tumakbo ka. Kaso ini-entertain mo Pag in-entertain mo kasalanan na tukso, kasalanan na po ang susunod doon. Pero kung sinabi ng Panginoon, flee from temptation, hindi ka
magkakasala. Ngiti praise. Ngiti praise. Pastor, may ngiti praise pala. Sige nga, subok nga, ngiti praise. Ngiti praise sa Lord. Dapat masaya tayo. Pag ito pinag-uusapan, pinaalalahanan tayo ng Panginoon na tayo ay sumunod sa Kanya. Temperate, mapagtimpi. Self-controlled man. Oh, ilan na lang po ang ganyang lalaki ngayon. Mapagtimpi. Prudent, masinop. Pangalalaki, mga kapatid, pagka gising sa umaga, no? Yung kumot niya, hindi makita kung saan. Yung unan, kung saan. Yung nanay, ayos. Kailangan ayusin natin yung ating kama natin. Okay ba yun, mga lalaki? Walang may amen, no? Sister Edna? Parang lahat tayo, pag nagising, kala mo, meron tayong janitress na mag-aayos ng ating kama, mga kapatid. Prudent, masinop, malinis. No? Malinis po. Respectable. Kagalang-galang. Oh, praise the name of the Lord. Napakaganda na pagkaganyan ang head of the family. Naglalakad pa lang, mga kapatid, hindi pa umaalis ng tahanan, kagalang-galang. Sabi ni Mrs., saan ka ba pupunta, love? Saan pa? Di maghahanap buhay. Ayaw mo nang paalisin yung asawa kasi kagalang-galang, mga kapatid. O sige, mahal, kita tayo mamaya. Biruin mo, hindi pa umaalis, magkikita na uli. You don't want your husband to leave the house. Meron pa bang ganyang pamilya ngayon? Meron pa ba? Oh, meron. Sa godly family, ganyan po. Sa iba, mga kapatid, lumayas ka rito, hindi ka na kailangan, maghanap buhay ka, ganito, ganyan, bla bla bla. Pero sa godly family, the bond is so close because of the love of Christ and the blessing that the family enjoys. A hand clap of praise ang ibigay natin sa Panginoon. Hospitable. Isa po sa maganda sa Pilipino, hospitable po yan. Christian man o hindi, hospitable po. At generous. 1 Timothy 5:8. Ang sabi po rito, ang mananampalataya raw na hindi marunong mag-aruga ng kanyang pamilya ay hindi tunay na mananampalataya. Narinig niyo sinabi ng Biblia? Hindi lang po ang Biblia puro spiritual. Ang Biblia, practical din po. Kailangan raw ang tunay na mga mananampalataya magpo-provide sa kanilang sariling pamilya. So, hospitable, first sa pamilya at sa iba. Next is able to teach. Matapos kang naging mabuti sa iyong pamilya, ikaw na banal na lalaki, maka-Diyos na lalaki, husband, kailangan ituro mo yan sa iba. Yung alam mo, na kaya nagtagumpay at naging maganda ang iyong pamilya, yung patotoo mo, ipangaral mo at i-share mo. Para yung ibang di nakakaalam niyan, matuto at mag-gain at may matutunan sa iyong magandang ehemplo. Not addicted to vices, hindi lulong sa bisyo. Alam niyo, mga kapatid, kahit saan tayo sumuot na lugar, malalaman at malalaman kung meron kang tinatago kahit maliliit na mga bisyo. Hindi ito malalaman ng aking girlfriend. Malalaman niya lang siguro ito pagkasal na kami. Dinaya mo yung iyong magiging asawa. Kailangan tapat ka at huwag ka nang magkaroon ng mga bisyo na hindi naman po nakakatuwa at nakakabuti sa iyong katawan. Hindi ko alam kung ano yung pauso ngayon na meron po silang hinihitit na bagay. Wala pong usok pero hindi ko malaman kung ito yung isang uri ng vape. Pero yung usok pumapasok pa rin. At ito po yung bisyo pa rin na makakasama sa katawan ng tao. At isang araw magkakasakit yung tao na yan, sasabihin niya sa huli, masama pala to. Sana hindi ko sinimulan.
Ikaw na maka-Diyos na kalalakihan, na husband, bago ka magsimula dyan, putulin mo na agad. Ang katuruan natin dito, huwag kang uminom kahit isa pa lang. Pastor, paano naman ako makikisama? Sabi kahit isa lang naman. Kahit pagbibigyan ko isa. Pag sumila ka ng isang tungga ng alak, pwede kang malasing. Amen? Kasi pag dinagdagan mo pa, malalasing ka. Hindi pastor, isa lang. Sino po ang umiinom ng isa lang? Wala. Kaya ang katuruan ng church dito sa High Calling Christian Center, huwag ka nang uminom kahit isang alak. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Walang chance na may kayo malasing. Parang mahina ang palakpak. Hindi ko. Alak po, ang dami pong bisyo ha. Hindi na po natin dadaanan lahat kasi baka tumagal pa po tayo. Pero alam niyo po, hindi lang po alak ang bisyo. Napakarami yan. Mga kalalakihan, iwasan ang bisyo. Nakasisira sa pamilya. Hindi lang yon, hindi natin mag-glorify ang Diyos sa ating buhay na liko. Peaceable. Peacemaker. Peacemaker. Sabihin mo sa iyong katabi, peacemaker. Hindi pacemaker ha. Iba po yun, sa puso yun, pampabilis. Peacemaker. Taga pamayapa. Yung nakikita ko sa yung viral, yung mga content, di ba suntukan? Binabalibag yung helmet, ang dami, kinakat yung sasakyan, ganito ganyan, duruan. Hindi po dapat Hindi po dapat. Kailangan discipline. Of course, merong time na nagkakaroon ng problema mga kapatid sa daanan, pero kailangan tayo ay peacemaker. Ang sabi pa ng iba, alam mo pastor, ayoko maging peacemaker. Meron akong kilala, pumagitna, siya pa ay nasaksak. Imaginein mo, kung ikaw yung nakikipag-away, di lalo ka masasaksak niyan. Hindi bali na ikaw ang mag-peacemaking. Iingatan ka naman ng Lord, pero huwag kang humarang rin doon, baka madali ka. Kailangan may wisdom ka rin. Ang hinaharang mo, nakainom ng yung parang lulong sa droga, tapos doon ka pa haharap. Natural mga kapatid. Yung peacemaking dito, hindi po yung sa iba o sa public lang. Yung peacemaking dito sa pamilya. Diba? Yung mga anak mo minsan, diba, nagkakambanggaan, yung lola, tampuhan, ganito, ganyan, mga kamag-anakan, diba? Sino mag-aayos nun? Tayong mga kalalakihan. Tayo mag-aayos. Hindi tayo referee. Sige, dito, sige, 3 rounds ha. Hindi tayo referee. Hindi po. Aayusin natin sila. Palakpak sa Panginoon. Sige, boxing gloves ha. Sige, magsuot kayo para wag naman open magkakasugatan kayo. Naging ka pa, nagkaroon ka pa ng malasakit kunwari, Referee po yun. Ang sa atin, peacemaker. Pinag-aayos natin yung nagbabanggaan. Praise God. Free from the love of money. Oh my goodness. Ito po problema ng tao. Pagka ang lalaki na-focus na dun siya sa pera at napamahal na siya sa pera, hindi po yung pera actually ang evil, but the love of money. Ang money importante, pero dapat yung money, tayo ang kumukontrol, hindi yung pera kumukontrol sa atin. Tama? Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Church, hallelujah, praise God. Manager or manage his household well. Pinamamahalaan niya ang kanyang pamilya na maayos. Alam niyo mga kapatid, sinasabi nila, masyadong commercialized na po ang panahon natin ngayon. Gusto po ng mga malls kumita. Kaya kung ano-ano mga banderita sinasabit nila, Mother's Day, Dog Day, Father's Day, para naman, di ba, may celebration palagi.
Ang tanong, makase-celebrate ka ba na maayos kung yung ama ng tahanan missing in action? Kung irresponsible siya? Kung parang ikaw na mismo, meron ka naman means para, di ba, i-treat yung parents, i-treat yung tatay, pero dahil irresponsible siya, parang nag-ano ka, naghihinayang ka pa. Kasi irresponsible siya eh. Bakit ko siya pararangalan? Alam niyo, sabi sa Bible, honor your father and your mother. Kahit na ganyan sila, galangin pa rin natin. Dahil sa ating paggalang, makikita ng ating ama na naliligaw, itong anak ko, buti hindi nagmana sa akin. Meron siya, nawala ako. God can use your good example to wake him up para yung tatay o nanay na naliligaw, ma-realize niya na siya'y nagkamali. Maganda salita ng Diyos. Kung susundin lang natin, maraming bagay maaayos. Maraming bagay hindi na mauulit. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya, sa totoo lang, iba talaga ang Kristiyano. No? Hindi tayo gumaganti. Hindi ganyan ang ginawa ni Papa sa atin eh. Inanin niya lang yung kanyang tinanim. Gumamit ka pa na sitas. Hindi tama. Honor your father and your mother. Nanay pa rin natin yan. Tatay pa rin natin yan. Kaya ka bumuti dahil sa Lord. Tatandaan nyo. Subukan nyo na yung Lord. Sabi nga ng awit, di ba? Speak Jesus to them. Magugulat ka. Magbabago rin siya sa tulong ng ating Panginoon. Manage his household well. And last, discipline his children and train them and corrects them in love. Kinokorek na may pag-ibig. How I wish, mga kapatid, na if I have, known that mas maganda pa rin yung nagkokorek ka na may pag-ibig, I would have loved more and correct less. Kasi pag minahal mo yung tao, mararamdaman niya na gusto mo na siya'y magbago dahil sa pag-ibig. At yung correction, baka hindi mo na kailangan. Pero sa panahon natin ngayon, hindi masama mag-correct kung meron kang itutuwid. Ngayon mga kapatid, kasi may dapat ituwid, takot yung magtutuwid. Baka, hindi po dapat ganun. Tuwid mo yung baluktot dahil yan ay trabaho mo. Ikaw, na godly husband. The husband who fulfills this characteristic has consideration for his wife and honors her as the weaker vessel. Sabi po sa Bible, ang mga kababaihan, though you are really strong, you are strong in other ways, but you are the weaker vessel compared to Adam, compared to man. The female is the weaker vessel. Kaya pagka ang lalaki ay maka-Diyos at susunod sa Lord, you honor your partner, your wife, as the weaker vessel. You are considerate, in other words. So church, anything less than honoring her, your wife, and your family hinder husband's prayer. 1 Peter 3:7. Pagka pala tayo nagpe-pray at meron tayong ginawang pag-dishonor sa ating wife or family, may time na hindi po sasagutin ng Diyos ang ating mga prayer. Tayong mga kalalakihan na lumalapit sa Lord. So don't be surprised why unanswered prayer ang iyong natatanggap sa Panginoon. Hindi niya sinasagot ang ating mga prayer requests because we dishonor our wives and our family. So church, I tell you, I remind you once again, God holds him
accountable. Nakatingin ang Diyos sa ating mga kalalakihan at ina-account niya yung ating ginagawa. Kaya no wonder, pag tayo ay hindi nakasusunod sa Kanya, hindi natin nag-glorify ang Lord, yung pamilya na magulo na, lalo pang gumugulo. Because God does not answer the prayer of the ungodly man, dishonoring his wife and his family. Church, let's all come to the Lord and repent. Humingi ng tawad. Kung tayo may pagkukulang, humingi ng tawad sa Diyos. Ang kabutihan naman ng Diyos, ito, kaya niya tayong gawin bago mula sa ating mga pangit na gawang dati. God holds that man accountable. May pananagutan tayo sa Panginoon.